Hi guys, good afternoon guys. Samahan niyo akong kumuha ng diorama ko ng Torre ng Babel. At habang ginagawa ko ang diorama kong Torre ng Babel, ikikwento ko kung paano ko ginawa at kung ano ang istorya patungkol sa Torre ng Babel. So, paano yun guys? Tara, samahan niyo ako. Ang Torre ng Babel ay isang kwento na mula sa Biblia, partikular sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 11, verse 1 to 9. Matapos ang malaking baha na sumira sa mundo, nagpasya ang mga tao na magtayo ng isang tore na aabot sa langit upang gawing tanyag ang kanilang pangalan at maiwasan ang pagkalat sa buong mundo. Ang mga tao ay nagsalita ng iisang wika at nagtutulungan sa pagtayo ng tore. Nakita ng Diyos na ang mga tao ay nagtutulungan at nagkakaisa sa kanilang masamang layunin. Upang pigilan ang kanilang mga plano, nagpasya ang Diyos na guluhin ng kanilang wika upang hindi na sila magkaintindihan sa isa't isa. Dahil sa pagkawatak-watak ng kanilang wika, hindi na nagawang itayo ng mga tao ang tore. Nagkalat sila sa iba't ibang bahagi ng mundo at lugar ay tinatawag na Babel, na may kahulugan na pagkakagulo o pagkawatak-watak. Dahil sa pagmamalaki at pagkakaisa ng mga tao ay maaring magdulot ng kapahamakan kung ito ay ginamit sa masamang layunin. At ang kwento ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na makakagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga tao. Ang pagkawatak-watak ng mga wika ay naging sanhi sa pagkakaroon ng iba't ibang wika at kultura sa buong mundo. Ngayon naman ipapakita natin dito sa video kung paano ko ginawa ang tore at kung ano ang aking mga ginamit na materyales para sa aking proyekto. Ang aking mga materyales na ginamit ay popsicle stick, cardboard, at glue stick. So ayun nga, binubuo ko ang unang layer ng malaking bilog na kumakasya sa ilalim at magiging pundasyon nito. At nakikita nyo naman na wala akong glue gun na ginamit dahil nasira. Kaya ang ginagawa ko na lamang dito ay sinusunog ko na lang yung glue stick para makagawa at makalikha ako ng alternatibong paggamit ng glue stick. So yun nga, ito nakita nyo naman dito, ginugupit ko para magkasya siya dun sa maliit na puwang para sa aking unang layer. At pagkatapos naman yan ay kasunod na yung pangalawang layer niyan. May kita nyo dyan sa may kabila. At ayun na matatapos na nga yung unang layer. At nung natapos ko na yung unang layer ay ginamit ko yung bote ng WD-40 para gumawa ng panibagong bilog na gagawin kong pundasyon sa ilalim gamit yung cardboard. So ang kasunod niya na yan, binilog ko, ginunting ko ng pabilog at pinaliitan ko para dun sa pangalawang layer, pinaliitan ko siya. Yan, so makikita nyo, pinalitan ko, sinukat ko para magkasya siya dun sa bilog. Yan, tapos sinusukat ko pa kung kakasya pa ba siya dun sa pangatlong palapag ng tore na ginagawa ko. Yun nga. Yan, makikita nyo, nagbabilaw ng pagkain kasi nagutom ako. At yun nga, tuloy ulit ang gawa. At yun, so ayun na nga, sinimulan ko na yung pangalawang layer. Ayan, nilagyan ko ng glue stick yung gilid ng cardboard para magsilbing pandikit ng mga
ng mga popsicle stick. So ayan, yan, makikita nyo naman ginagawa ko yun. Dinikit ko na yung dalawa. Yes, iniihip-ihipan ko para mabilis matuyo. At ayun nga, ayun guys, nakikita nyo yun. Sinunod ko na yung pangatlo. Paulit-ulit lang ng proseso. Abangan na lang natin dun sa dulo kung ano yung kalalabasan ng pangatlong palapag ng tore. So, ayun guys, yun, natapos na yung pangalawang palapag at tinignan ko na sakto pa ba yung cardboard ko tsaka popsicle stick. Yun, may isa, sabi ko isa na lang. So yun, napakamot na ako sa ulo dahil medyo tagilid yung tore na nagawa ko kasi hindi pantay-pantay yung popsicle. Yan, ginamit ko ulit ang mahiwagang pambilog ko na WD-40. At ayan, ginupit ko ulit yung cardboard para gumawa ulit ng bilog. Tapos pinaliitan ko lang yung ulit yung bilog para magkasya siya dun sa dulo, sa pinakatuktok. Yan, so paulit-ulit na proseso lang ulit. Yan, pagtapos kong gumawa ng mas maliit na bilog para dun sa pangatlong palapag, yun, pinaliitan ko ng pinaliitan para sumakto dun sa sukat na kinukuha ko. Yun, so yun, kulang pa. Yan, pinalitan ko pa ulit para magkasya at nakuha ko na yung tamang sukat. Yan, binilog ko lang ng binilog, ginunting ko yun, tapos yun, sinukat ko dun sa una kong gawa yung pangalawang bilog na gagawin ko. Tapos yun, so yan, sisukat ko ulit. Yan, ginunting ko ng ginunting at paulit-ulit na proseso lang ulit ang nagawa ko. Yan, susunugin ko na yung glue stick. Yan, para magsilbing pundasyon doon sa pandikit ng popsicle. Guys, kung makikita nyo. Yan, tapos ulit-ulit na proseso na naman magdidikit ng popsicle stick. Yan guys, abangan na lang natin yung pangalawang kabanata. Charot.
So ayun, tinatapos ko na siya. Lagyan ng glue stick yung ilalim, no, para pagpapatong-patungin ko na yung ginawa kong layer ng tore na ginagawa ko. So ayun, dinikit ko na yung isa. Yun, medyo tagilid nga lang talaga. Kaya ang ginawa ko, gumawa ko ng paraan para medyo pumantay siya. So ayun, yun, medyo tagilid lang talaga. Yan, makikita nyo yan. Nilagyan ko ulit ng glue stick yung ilalim ng pangatlong layer para maidikit siya dun sa pangalawang layer. Natatawa na lang ako kasi nga hindi siya pantay talaga. Tapos gumawa ako nung medyo pangsingit sa mga ilalim para para magpantay lang siya tignan. Yun, tagilid. So yun, nilagay ko na yung mga yung maliliit sa taas, yung mga parang sungay-sungay niya. Yun, tapos tignan nyo na lang guys yung dulo kung paano yung pinaka-proseso. Yun, tapos yan guys, inabot na nga ako ng gabi. Yun, inesprayan ko na yung yung tore ko. Tapos nag-crumple lang ako ng papel para maging bato siya dun sa papalibot ko. Tapos inesprayan ko ulit yung tore para kumulay dun sa brown na hinahanap ko at yung background niya. At yun guys, lastly, ito na, nagdikit na ako ng parang mga ulap-ulap sa taas, yung background. Tapos ayun guys, didikit ko na siya gamit yung glue stick dyan. Glue gun na gamit ko dyan guys. Nanghiram na ako kasi hindi na talaga kaya. Bawal din magsunog sa loob. Kaya yun, ginamit ko na yung glue gun nila dyan. Tapos ayun, yun, patuloy lang sa paggawa. Tapos yung proseso, paulit-ulit. Didikit lang ako. Dinikit ko lang din yung mga crumpled paper na ginawa kong bato para dun sa ilan. Maraming salamat po sa panonood. Thank you po.